At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ayan pasensya na ngayon lang. So medyo sinasakit kasi ako ng mga nakaraang araw kaya tagal kong nawala. Pero eto, ay pag-usapan nga muna natin itong significant ni Lou Arnaud. So hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko sa pangalan na itong explorer na nga na to. Pero titigan nga natin dito kung sino ba itong tao na to at kung ano yung connection niya dun sa nakasiluet na character. Pero ayan bago tayo magsimula, ay huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at simulan na nga natin to. At dito nga yung magsisimula kay Lou Arnaud. So sino ba etong mama na to? So itong si Lou Arnaud, isang explorer na nakilala dahil sa librong Bragmen. So establish muna natin etong librong Bragmen. So hindi si Lou Arnaud mag-isa yung sumulat sa libro na yan. Kasi etong librong to, compilation niya ng bawat journey at istorya ng iba't ibang klaseng explorer. At kasama nga rito etong explorer na si Lou Arnaud at nakilala siya dahil dun sa kanyang istorya patungkol sa Little Garden at dyan nga sa may Elbaf. Pero sa kasamaang palad, itong librong Bragmen ay binansagan bilang isang fantasy book. Hindi totoo at pawang mga kalokohan lang at kasinungalingan yung nilalaman ng libro na yan. Pero dati, sa mga hindi nakakaalam, itong librong Bragmen ay dito yan matatagpuan sa may Ohara. At during yung sa nangyaring insidente dito sa Ohara, ay di ba matatandaan ninyo niligtas ng mga scholars yung mga ibang libro at kasama sa mga nailigtas nila dyan ay etong librong Bragmen. At so ngayon ang tanong ay bakit kaya pinag-aaralan ng mga scholars etong librong Bragmen kung fantasy book lang naman yan. So going back ngayon ulit dito kay Lou Arnaud, alam natin na nabuhay itong mama na to mga century ago yung nakalipas. At it so happen na itong Bragmen na libro na publish yan 100 years ago rin yung nakakalipas. So kung pagbabasihan nga raw itong timeline na to ay possible na buhay pa rin hanggang sa ngayon etong si Lou Arnaud. So baka mamaya yung iba sa inyo ay nag-iisip na at nagre-react na ano naman kung buhay etong si Lou Arnaud. So mamaya may kita natin yung kahalagahan niyan. Pero maliban pa nga rito ay sinasabi nga rin na posible na etong si Lou Arnaud may connection siya dito na kay Dr. Vegapunk pati na rin kana Professor Clover. At kung matatandaan niyo sa mga nakalipas sa chapter ay di ba makikita nga natin na etong mga higante sila Harudin nandiyan sa Ohara para isalba yung mga libro na niligtas nga ng mga scholars. So mas nauna pa nga sila na dumating dyan sa Ohara kaysa dito kala Dr. Vegapunk. So nung una, hindi natin alam kung bakit napunta dyan itong sila Harudin dyan sa Ohara para nga iligtas yung mga libro dyan. Pero ngayon, possible nito na baka si Saul yung nagsabi sa kanila na pumunta dyan sa may Ohara para iligtas o isalba yung mga libro nga rito at kasama nga dyan na isalba yung Bragmen na libro. At so kaya nga dahil rito sa mga nakita nating events patungkol dyan sa librong Bragmen at pati na rin kay Lou Arnaud ay possible na lahat ng to nakakonekta patungo sa chapter na nga na to, specifically sa nakasiluwit na karakter na to. So dito sinasabi na itong nakasiluwit na karakter na yan, hindi si Gaban yan at hindi rin si Shiki. Kung hindi, eto na nga yan si Lou Arnaud na siya rin naghihintay kala Luffy sa pagdating dyan sa Elbaf. So yung susunod rito ay para medyo stretch ng konti pero sinasabi kasi na ang tunay na pangalan nito ni Lou Arnaud ay Lou D. Arnaud. So di ko alam kung tama nga yung pronunciation ko sa pangalan ng explorer na to pero sinasabi o pinagsospetsahan na kabilang sa D family o sa D clan itong si Lou Arnaud. At balikan natin muna dyan itong mga scholars dyan sa Ohara. So alam natin na itong mga scholars ng Ohara talagang matatalino yung mga yan at pinag-aaralan lang nila yung mga importante sa kamay kahulugan na bagay. Pero nakita nga natin na isa sa mga pinag-aaralan nila ay yung librong Bragmen at niligtas pa nga nila yan. So dito ay safe pwede nating sabihin na alam ng mga scholars na to na itong si Lou Arnaud ay kabilang siya sa D-clan. So kaya nga pinag-aaralan nila yung kanyang mga lakbayin o yung kanyang naging journey sa kanyang buhay. So kaya nga sa tingin ko dyan, kung isang fantasy book lang etong Bragmen na libro ay talagang hindi na yan pinag-aksehan ng mga scholars natin para aralin. At speaking nga na sinasabi diba isang fantasy book lang etong Bragmen, possible niyan kung eto talagang si Lou Arnaud ay kabilang sa D-clan at kung alam niya ng world government, ang possible na ginawa ng world government ay talagang sinadya nila na bansagan na isang fantasy book lang, hindi totoo at puro kalokohan lang yung nilalaman ng libro na yan at pinakalat yan sa buong mundo nang sa ganon ay ma-stop nga yung kwento ng isang D family.
At so ngayon, kung etong si Luar Note ay talagang kabilang sa D-Clan, ay posible na sa kanyang paglalakbay ay na-encounter niya nga rin dyan o na-meet niya etong grupo nila Goldie Roger. At possible niya na etong si Crocus ay kinuwento sa kanya yung patungkol naman sa grupo nila Luffy. At so ayan, ay ngayon medyo naiiba na yung tingin dito sa cover na nga na to. Kasi diba dati, ang sinasabi na kausap dito ni Crocus ay it's either si Shiki o di naman kaya si Gaban. So ngayon, may dadagdag na. Possible na si Luar Note naman yung mamang kausap dyan ni Crocus. At so ayan in conclusion, pagdating dito sa karakter na nga na nakasiluwit na to, possible na hindi nga si Shiki o di naman kaya si Gaban at baka nga si Luar Note pa yan at siya nga rin yung naghihintay dyan kala Luffy sa pagdating nila sa may bansa ng Elbaf. So ang tanong ay bakit naman inaabangan neto ni Luar Note sila Luffy, bakit gusto niyang makita? So possible niyan kung nakwento nga ni Crocus dito kay Luar Note yung patungkol dyan kay Luffy, pwede na naengganyo dyan etong si Luar Note at possible niya na baka meron siyang gustong ikwento kay Luffy patungkol sa paglalakbay niya. So possible na pwedeng makatulong yan sa pagpunta nila dun sa pinakalas na Red Poneglyph na. So hindi man dun sa directly kung saan nila makikita yung pinakalas na Road Poneglyph, pero pwedeng hint ito kung saan nila makikita yung pinaka-last na Road Poneglyph since na etong si Luar Note ay isa nga siyang explorer. At so ayan, dahil sa ang hirap magpigil ng ubo, ay hanggang dito nga lang muna guys etong video natin ito at yung patungkol dito kay Luar Note. So ayan, so far eto yung mga napipisil kung sino nga yung nakasiluwit na character na yun at kung sino etong si Luar Note. Pero bago tayo matapos ay eto nga guys, huwag nyo kalimutang i-subscribe yung second channel natin, pati na rin i-follow yung si Facebook page natin dahil dyan ko nga po ginagawa etong si Hunter x Hunter natin. So sa mga may trip sa inyo na yung manga series, etong si Hunter natin ay sinisimulan ko na po yan doon sa second channel natin sa kay Facebook page natin. So ang gagawin natin dito ay sisimulan natin yan sa pinakasimula ng sa Dark Continent Expedition natin hanggang sa pinaka-latest chapter na. At so ayan, yung mga links ng accounts natin ay nandiyan lang kay description sa kay comment section. So pakicheck na lang guys at pakifollow na lang itong mga accounts natin. So yun lang naman at ulit guys ay maraming salamat sa panood dito sa One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit. 君と僕が出会えなかったなら夢を信じることをきっと僕は知らないままでいたんだ Thank you best of my friend